Kung may role akong laging ginagampanan sa buhay ng iba, yun ay ang pagiging nandyan. Hindi akong bida, hindi rin akong kontrabida, at lalong hindi ako yung laging pinipili. Ako yung laging sumasalo. Ako si Mara. I am 32 years old. Work from home. Tahimik ang buhay ko kung titingnan sa labas. Every morning, same routine. Kape sa mag na may lamat sa gilid, laptop sa harap, tahimik na bahay. Isang asawang akala ko'y sapat na. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kapos. Sakto lang, katulad ng pagmamahalan namin noon. Akala ko, sakto na. Work from home ang trabaho ko bilang virtual assistant. Sanay akong mag-ayos ng calendar ng ibang tao, mag-remind ng deadlines, mag-manage ng buhay na hindi naman akin. Minsan naiisip ko, mas organized pa ang schedule ng kliyente ko kaysa sa sarili kong damdamin. Tahimik ako, observant. Yung tipo ng taong mas pinipiling makinig kaysa magsalita. People often say, "Ang bait mo naman, Mara. Ang understanding mo. Ang swerte ng asawa mo sa'yo." Ngumingiti lang ako. Hindi nila alam, ang pagiging understanding ay minsan ibang tawag lang sa pagiging sanay masaktan. Ang asawa ko, si Alejandro. Engineer. Matangkad. Tahimik. May presensyang hindi maingay pero ramdam. Hindi siya yung tipo ng lalaking papasok sa isang kwarto at lahat mapapalingon. Pero kapag nakausap mo na siya, mararamdaman mo yung bigat ng boses niya, yung kumpiyansang hindi kailangang ipagsigawan. Madalas wala sa bahay. Love, may site visit. Love, sa barracks muna ako. Love, delayed uwi ko. At ako? Oo, ingat ka. Sige, kumain ka. Text mo ko pag okay ka na. Hindi ako nagreklamo. Kasi ganun daw talaga kapag mahal mo, umiintindi ka. At nariyan si Lila, ang best friend ko, simula college, simula pangarap pa lang ang lahat. Si Lila yung tipo ng kaibigan na kahit 3:00 ng madaling araw ka tumawag, sasagutin ka. Kahit wala ka nang masabi, uupo lang siya sa tabi mo. Yung presensya niya, sapat na. Nagkakilala kami ni Lila noong first year college. Pareho kaming lost, parehong probinsyana sa Maynila. Parehong may dalang pangarap at takot. Sa isang boarding house kami napadpad, 4 sa isang kwarto, maliit, mainit, at laging amoy kape at instant noodles. Pero doon, sa pagitan ng mga electric fan na umiikot kahit walang lamig, nabuo ang pagkakaibigan namin. Ako ang planner. Siya ang impulsive. Ako ang nag-iisip muna bago kumilos. Siya ang kumikilos muna bago mag-isip. Ako ang tahimik. Siya ang palaging may kwento. Ako ang naniniwala sa forever. Siya ang naniniwala sa bahala na. Pero kahit magkaiba kami, doon kami naging solid. Kapag wala siyang pamasahe, may extra ako. Kapag akong nawawalan ng loob, siya ang bumabangon sa akin mula sa kama. "Hoy, hindi pwedeng magpaka-sad girl ngayon," sasabihin niya. "Tara, kain tayo. Libre ko kahit wala akong pera." At tatawa kami. Sa mundong puno ng uncertainty, kami ang naging constant ng isa't isa. Hanggang sa makilala ko si Alejandro. Senior siya noon. Tahimik, hindi palabiro. Hindi flashy. Una ko siyang napansin hindi dahil pogi siya, kundi dahil hindi siya nagsasalita sa classroom. Pero kapag tinawag, diretsyong-diretsyong sagot, walang paligoy-ligoy. May mga lalaking madaling mahalin. May mga lalaking mahirap basahin. Si Alejandro yung pangalawa. At si Lila, siya ang unang nagsabi sa akin ng, "Uy, bagay kayo." Siyang nagtulak sa akin na sagutin siya. Siyang bridesmaid ko. Siyang umiyak nung nag-propose si Alejandro. Siyang kasama ko sa lahat ng fitting ng gowns. At nung ikinasal kami, akala ko kumpleto ng mundo ko. Hindi perpektong pagsasama namin ni Alejandro. May tampuhan, may away, may katahimikan. Pero palaging may lambing pagkatapos. Palaging may pangakong, bukas, okay na tayo. Sa gitna ng lahat ng yon, nariyan si Lila, laging present. Kapag may away kami ni Alejandro, siya ang kakampi ko. Kapag masaya kami, siya ang mas masaya. Best friend, ate, pamilya, hanggang sa isang araw. Nagbagong lahat. Nabuntis si Lila. Walang kasal, walang lalaking pinakilala. Isang umaga lang siyang umiyak sa harap ko.
Hawak ang pregnancy test. Nanginginig ang kamay. Mara, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko siya tinanong kung sino ang ama. Hindi ko siya hinusgahan. Hindi ko siya sinermonan. Ang ginawa ko lang ay yakapin siya. Mahigpit. Yung yakap na parang sinasabing whatever happens, I'm here. Hindi ko alam. Sa yakap na yon, nagsimula na palang pagkawasak ng buhay ko. Pagkatapos ng gabing yon, nung umiyak si Lila sa harap ko na hawak ang pregnancy test, may isang bagay na tuluyang nagbago sa dynamica naming tatlo. Hindi agad halata. Walang malalakas na sigawan. Walang biglaang paglayo. Tahimik lang. Parang hangin na unti-unting nag-iibang direksyon. Mas naging madalas ang pagpunta ni Lila sa bahay namin. Minsan may dala siyang prutas, minsan milk tea, minsan wala. Siya lang. Pagod ang mga mata. Ayoko munang umuwi, sabi niya minsan. Ang bigat ng tingin nila sa akin. Hindi ko na tinanong kung sino ang nila. Alam ko na, ang pamilya niya. Hindi nila matanggap ang pagbubuntis. Hindi nila matanggap ang kahihiyan. At lalong hindi nila matanggap ang batang wala man lang ama sa papel. Sa mundo nila, mas mahalagang pangalan kesa sa buhay. Mas mahalagang reputasyon kesa puso. At ako ang naging kanlungan. Si Alejandro, una tahimik lang. Kapag nariyan si Lila, nagiging mas maingat siyang magsalita. Mas madalas lumabas ng bahay, bibili ng yelo, may tatawagan. Akala ko respeto lang. Akala ko awkward lang. Hindi ko alam. May tinatago na pala. Lumipas ang 5 buwan. Lumaki ang tiyan ni Lila. Lumalim ang eye bags niya. Akong sumasama sa kanya sa check-up kapag busy ang pamilya niya. Akong nagluluto kapag wala siyang ganang kumain. Akong humahawak sa kamay niya tuwing nagkakapanik attack siya sa gabi. Mara, minsan niyang sabi, habang nakahiga kami sa sahig. Paano kung hindi ko kayanin? Hawak ko ang kamay niya. Kakayanin mo. Sagot ko. Kasi hindi ka nag-iisa. Hindi ko alam na sa pagsasabing yon, ako pa lang lalong mawawala. Dumating ang araw ng panganganak. Madaling araw. Malakas ang ulan. Parang sinasabayan ng langit ang kaba ko. Ako ang kasama niya sa ospital. Ako ang humawak sa kanya habang umiiyak siya sa sakit. Ako ang nakarinig ng unang iyak ng bata. Isang lalaki. Bilog ang mata at ang pisngay parang pandesal. Congratulations, sabi ng nurse. Sino po ang kasama? Ngumiti ako. Best friend, napangiti ang nurse. Parang ikaw na rin ang nanay ah. Tumawa ako noon, hindi ko alam. Balang araw, sasaktan ako ng biro na yon ng sobra. Tuwing hawak ko si baby, parang may katahimikan. Parang sa unang pagkakataon sa buhay ko, may umaasa sa akin ng walang kondisyon. Si Lila, unti-unting nagbago. Madalas siyang mapagod. Madalas gusto mapag-isa. Mara, pwede bang sayo muna si baby? Gusto ko lang magpahinga. Konting unwind lang. Oo lang ako ng oo. Work from home naman ako. Wala pa kaming anak ni Alejandro. At sa totoo lang, masaya ako. Parang may practice ako sa pagiging nanay. Parang may kulang na napupunan. Hindi ko napansin na habang iniiwan ni Lila ang bata sa akin, unti-unti rin niyang iniiwan ang sarili niya. At hindi ko napansin na tuwing umaalis si Lila, umaalis din si Alejandro. Akala ko coincidence lang. Akala ko trabaho. Akala ko buhay lang. Hanggang sa hindi na. Kung may isang salitang maglalarawan sa buhay may asawa namin ni Alejandro, yun ay ang tahimik. Hindi yung tahimik na puno ng saya. Hindi rin yung tahimik na malamig. Yung tahimik na sanay ka na. Yung tahimik na akala mo'y normal. Pagkatapos naming ikasal, hindi agad nagbago ang mundo. Walang fireworks, walang dramatic shift. Parang pareho lang. Pero may singsing na sa daliri at apelido na sa dulo ng pangalan ko. Nag-rent kami ng maliit pero maayos na bahay. 2 kwarto, 1 sala, maliit na kusina. Sapat lang para sa 2 taong pagod na sa mundo at gusto na lang ng katahimikan sa gabi. Si Alejandro mas naging busy. Promoted daw. Mas maraming site visits. Mas maraming responsibilities. Ako naman,
mas naging tahimik. Work from home pa rin. Akong nag-aayos ng bahay. Akong naghihintay. Akong laging nandyan pag uwi niya. Kahit minsan, madaling araw na. Sorry love, pagod lang. Okay lang, sagot ko palagi. At totoo naman, okay lang. Hanggat iniisip kong may dahilan. Si Lila palagi pa ring parte ng buhay namin. Kapag wala si Alejandro, siya ang kausap ko. Kapag pagod ako, siya ang takbuhan ko. Kapag masaya kami, siya ang saksi. Parang walang nagbago. O ganun ang gusto kong paniwalaan. Nang manganak si Lila, doon ko unang naramdaman ang kakaibang tibok ng buhay. Hindi ko anak ang batang yon. Pero tuwing umiiyak siya sa gabi, parang may humihila sa puso ko. Ano ba to, Mara? Biro ko sa sarili ko minsan habang pinapadede siya ng gatas. Hindi mo naman responsibilidad. Pero kahit sinasabi ng isip ko na hindi ko dapat akuin ang papel na yon, may parte sa akin na kusang lumalapit. Love without permission. Care without conditions. Hindi naging madali para kay Lila ang pagiging single mom. Bukod sa pagod, nariyan ang bigat ng mata ng mga tao. Mga bulong, mga tanong na walang lakas ng loob itanong ng direkta. Sino ang ama? Kilala ba? May sustento ba? At ang pamilya niya. Sila ang pinakamabigat. Hindi nila hinawakan ng bata. Hindi nila pinost ang pictures. Hindi nila ipinakilala sa kamag-anak. Para bang kapag hindi nila pinansin, mawawala. Isang gabi, habang pinapatulog ko ang bata sa bahay ni Lila, narinig kong nanay niya sa kusina. Kung alam lang ng mga tao kung kanino yan. Huwag niyong sabihin, sagot ng kapatid niya. Mas mabuting walang nakakaalam. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may malamig na dumaan sa bato ko. Mas madalas nang iwan ni Lila ang bata sa akin. Mara, saglit lang ha. Mara, babalik din ako mamaya. Mara, please, pagod na pagod lang talaga ako. At ako naman, palaging oo. Hindi dahil napilitan ako, kundi dahil mahal ko na ang batang yon. Pero minsan, kapag inaantok na siya, kapag umiiyak, ibang kapit niya sa akin. Parang takot siyang bitawan ako. Si Alejandro, napansin ko, mas naging tahimik sa bahay. Kapag nasa bahay namin ang bata at hawak ko, tinititigan niya lang. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya umiiwas. Para siyang taong may gustong sabihin, pero piniling lunukin. Mahal, minsan kong tanong. Okay ka lang ba? Tumango siya. Pagod lang. Laging pagod. May mga gabi na magkatabi kami sa kama pero parang ang layo namin sa isa't isa. May mga gabing gusto kong magtanong pero natatakot ako sa sagot. So I stayed silent because silent felt safer than the truth. Sa panlabas, masaya kami. May trabaho, may bahay, may kaibigan, may batang minamahal. Pero sa loob-loob ko, may mga tanong na hindi ko maipaliwanag. Bakit parang mas kampante si Alejandro kapag wala si Lila? Bakit parang mas tahimik siya kapag nariyan ang bata? Bakit parang may pader na unti-unting tumataas sa pagitan naming tatlo? Hindi ko pinansin. Kasi ganun daw kapag mahal mo. Umiintindi ka. Hindi ko alam na sa bawat pag-intindi ko, unti-unti kong iniiwan ang sarili ko. Kung may panahon sa buhay ko na masasabi kong maayos, yun ay ang panahong akala ko ay wala akong dapat ipag-alala. Sa mata ng iba, maayos ang buhay namin ni Alejandro. May trabaho, may bahay, may katahimikan. Kapag may okasyon, magkasama kami. Kapag may reunion, sabay kaming dumarating. Kapag may nagtatanong kung kailan kami magkakaanak, ngumingiti lang kami. Soon, sagot ko palagi. Hindi ko alam kung kanino ko yun sinasabi. Sa kanila ba? O sa sarili ko? Mas lalong naging bahagi ng araw-araw kong anak ni Lila. Gigising ako ng maaga, magtitimpla ng gatas, bubuksan ng laptop habang natutulog siya sa tabi ko. Minsan sa pagitan ng meetings, maririnig kong munting ungol niya at automatic yayakapin ko siya. Hindi ko namalayan kung kailan ko sinimulang ayusin ang schedule ko base sa kanya. Feedings, nap time, bath time. Parang natural lang. Parang siyang kulang na hindi ko alam na hinahanap ko. Mara,
Minsang biro ni Lila habang inaabot sa akin ang baby bag. Parang ikaw na yung nanay ah. Ngumiti ako. Practice lang. Pero sa loob-loob ko, may kakaibang kirot. Practice para kanino? Mas naging madalas ang pag-alis ni Lila. Mara, may lakad lang ako. Mara, may kailangan akong asikasuhin. Mara, overnight lang ha? Hindi ko na tinatanong kung saan siya pupunta. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil tiwala ako. Best friend ko siya. Bakit ako magdududa? At sa bawat pag-alis niya, akong naiiwan, kasamang bata. Si Alejandro, kasabay ng pagdami ng pag-alis ni Lila, mas naging bihira rin sa bahay. Love, emergency sa site. Love, kailangan ko mag-overnight sa barracks. Love, biglaan eh. At ako, gaya ng dati. Umiintindi, pero may mga sandaling hindi ko maiwasang mapansin. Kapag hawak ko ang bata at pumasok si Alejandro sa sala, bigla siyang titigil. Parang nag-aalangan. Minsan nahuli ko siyang nakatitig sa bata habang natutulog ito sa dibdib ko. Hindi ngiting masaya, hindi rin lungkot. Guilt. Hindi ko alam noon kung bakit, pero ramdam ko. Lumipas ang mga buwan. Natuto nang gumapang ang bata. Natuto ng tumayo at sa bawat hakbang niya, akong tinatakbuhan. Mama, hindi Tita Mara. Tata, sabi ni Alex. Ang tuwang-tuwa ako nang makinig kong salitang yun, pero sa tono, sa yakap, sa kapit, parang higit pa sa tita. Kapag nasaktan siya, akong hinahanap. Kapag natakot siya, akong tinatawag. At sa bawat pagkakataon, may parte sa akin na masaya. At may parte rin na natatakot. Isang gabi, habang pinapatulog ko siya, narinig kong nag-uusap sina Alejandro at Lila sa kusina. Mahina, putol-putol. Hindi na pwedeng ganito, sabi ni Lila. Alam ko, sagot ni Alejandro. Kailangan nating mag-ingat. Tumigil ang paghinga ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumagsak sa dibdib ko. Pagbalik nila sa sala, pareho silang ngumiti. Normal. Too normal. At ako, pinilit kong kalimutan ang narinig ko. Because sometimes, ignoring the truth feels easier than facing it. Sa social media, mukhang buo ang mundo ko. May picture kami ni Alejandro sa isang cafe. May picture si Lila kasama ang bata. May caption na, blessed. Pero walang nakakakita ng mga gabing mag-isa akong umiiyak habang tulog ang bata sa tabi ko. Walang nakakakita ng mga tanong ng paulit-ulit kong tinataboy. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging kasinungalingan ng katahimikan. Pero alam ko, habang mas nagiging perfect ang tingin ng iba sa buhay ko, mas may mali. Isang araw, sinundo ko ang bata sa bahay ni Lila. Nandun ang nanay niya, hindi man lang tumingin sa apo niya. Bakit niyo ba pinapalaki yan? Malamig niyang sabi. Mas mabuti bang ipamigay na lang? Nanlaki yung mata ko. Bata po siya, sagot ko. Hindi po siya kasalanan. Napailing lang siya. Hindi mo alam ang buong kwento. At sa mga salitang yon, alam kong may mas malalim pang lihim, pero nanahimik pa rin ako. Dahil yun ang role ko. Ako yung nandyan, ako yung umuunawa. Ako yung hindi nagtatanong. Hindi ko alam na sa susunod na kabanata, isang salita lang ang gugulo sa lahat ng pinaniwalaan ko. Hindi ko kailanman inakala na may mga batang isinisilang na agad na may kasalanan, kahit wala naman silang ginawang mali. Pero yun ang trato ng pamilya ni Lila sa anak niya. Parang ang bawat paghinga ng bata ay paalala ng isang kahihiyan na gusto nilang burahin. Mas tumagal ang pananatili ko sa bahay ni Lila. Hindi dahil gusto kong makialam, kundi dahil wala nang gustong tumingin kay Alex na anak ni Lila. Ang nanay niya, bihirang lumabas ng kwarto kapag nandoon ang bata. Ang mga kapatid niya, parang multo, dumadaan lang, hindi tumitingin. Isang gabi, habang pinapalitan ko ng diaper ang bata sa sala, narinig kong bulungan sa kusina. Hanggang kailan ba niya naalagaan yan? Kung hindi lang dahil sa, shh, wag dito. Hindi ko narinig ang huling salita. Pero ramdam kong bigat. Napansin ko rin ang kakaibang pagturing nila sa akin.
Kapag akong may hawak sa bata, mas maamong boses nila, mas kalmado, mas may respeto. Mara, sabi ng nanay ni Lila minsan, dito ka na lang muna tumira ha? Kawawa yung bata pag wala ka. Parang may mali. Bakit ako? Bakit hindi ang sariling ina? Lumipat ako pansamantala sa bahay ni Lila ng 1 linggo. Si Alejandro, pumayag. Mas kailangan ka nila doon, sabi niya. Okay lang ako. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang ginhawa sa boses niya. Parang nakahinga siya ng maluwag. Habang tumatagal, mas lalo akong naging mundo ng bata. Akong una niyang hinanap pagising. Akong huling muka na gusto niyang makita bago matulog. Kapag pinaiiyak siya ng ibang tao, kumakapit siya sa akin. Mahigpit. Parang natatakot na mawala ako. Isang hapon dumating si Lila. Pagod, tahimik, may eye bags na hindi kayang itago ng makeup. Kumusta? Tanong niya. Okay si Alex, madami nang alam gawin. Sagot ko. Malusog, masiyahin. Tumango siya. Parang may tinatagong luha. Mara, bigla niyang sabi. Salamat. Hindi ko alam kung bakit, pero parang yun ang pinakamatagal niyang salamat sa akin. Mas naging bihira ang pag-uwi ni Lila. Minsan 2 araw, minsan 3, minsan 1 linggo. At tuwing wala siya, si Alejandro naman ang may biglang urgent site work. Hindi ko pa rin pinagdudugtong ang mga pangyayari. Ayokong pagdugtungin. Because once you connect the dots, you can't unsee the picture. Isang gabi, may narinig akong pagtatalo. Tahimik pero puno ng galit. Hindi mo pwedeng iwanan lang yan sa kanya, sabi ng nanay ni Lila. Mas lalong magiging obvious. Hindi naman nila alam, sagot ng kapatid niya. Si Mara lang ang nandyan. Tumigil ang mundo ko. Obvious? Anong obvious? Pumasok ako sa kwarto dalang bata, nakatingin siya sa akin. Ngumiti, parang walang alam sa mundong ginagalawan niya. At doon, unang beses akong natakot. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Kinabukasan kinausap ko si Lila. Lila, maingat kong sabi. May problema ba? Bakit parang ayaw ng pamilya mo sa bata? Matagal siyang tumahimik. Tumingin siya sa anak niya, tapos sa akin. Mahirap lang ipaliwanag, sabi niya. Pero hindi mo kasalanan to, Mara. Mas lalo akong kinabahan. Simula noon, hindi na ako mapalagay. Parang bawat ngiti ay may kapalit. Parang bawat katahimikan ay may tinatagong sigaw. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang katotohanang papalapit ng papalapit. Kahit pilit kong tinatakbuhan. Hindi nila tinanggihan ng bata dahil ayaw nila sa kanya. Tinanggihan nila siya dahil alam nila kung kanino siya nagmula. May mga gabi na akala mo ay ordinaryo lang. Walang espesyal, walang babala. Hanggang sa matapos ito, na hindi ka na pareho. Umalis si Lila, biglaan. Mag-unwind lang ako sandali. Paalam ni Lila. Wala siyang dalang bag, walang direksyon, walang oras ng balik. Halos sabay, umalis din si Alejandro. Company decision. Paliwanag niya. Kailangan ako sa site ng ilang araw. Tumingin siya sa akin habang sinasabi yon. Hindi direkta. Parang umiiwas. Okay, sagot ko. Gaya ng dati, gabi na. Tahimik ang bahay. Ako at ang bata lang. Pinapatulog ko siya sa kwarto. Niyakap ko siya, hinimas ang buhok. Kinanta ang lullaby na palagi niyang hinihiling. Sleep now, baby. Everything's gonna be alright. Hindi ko alam kung para sa kanya yon o para sa akin. Bigla siyang umupo. Tumingin siya sa mesa. Nandun ang cellphone ni Alejandro. Naiwan, itinuro niya. Napatingin ako at dun ko nakita ang wallpaper. Larawan namin ni Alejandro. Araw ng kasal. Puti ang gown ko. Mahigpit ang kapit niya sa kamay ko. Normal. Hanggang sa tinuro ulit ng bata ang screen. Ngumiti. Malinaw. Walang alinlangan. Papa,
Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Ha? Mahina akong sabi. Ngumiti ulit siya. Mas malinaw. Mas masaya. Papa, parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Hindi. Hindi pwede. Hindi totoo. Tinawag ko ang pangalan niya. Alex? Kinuha ko ang phone. Nag-scroll. Larawan namin ni Alejandro. Larawan ni Alejandro mag-isa. Larawan ni Alejandro kasama ang bata. Mas bata pa siya ron. Mas maliit. Mas malinaw. At sa bawat litrato, Papa, umupo ako sa sahig. Nakahawak sa cellphone. Nakahawak sa bata. At dun ko naramdaman ang isang uri ng sakit na hindi sumisigaw. Pero pumapatay. Bigla kong naalala ang lahat. Ang sabay na pag-alis nila. Ang katahimikan ni Alejandro, ang galit ng pamilya ni Lila. Ang bata na mas kampante sa akin. Ang pagiging nandyan ko. Hindi pala ako tanga. Pinili ko lang maniwala. Humagulgol ako ng tahimik. Ayokong marinig ng bata. Ayokong matakot siya. Pero paano mo ipapaliwanag sa sarili mo na ang batang minahal mo, ang batang iningatan mo, ang batang tinuruan mong maglakad, ay bunga ng pagtataksil sa'yo. Bumalik sila kinabukasan. Si Lila iwas ng tingin. Si Alejandro namumutla. Hindi na ako sumigaw. Hindi na ako nagtanong. Inilapag ko lang ang cellphone sa mesa. Tumingin ako sa kanila. At kailan niyo balak sabihin sa akin? Tanong ko. Tahimik. Pinakamabigat na katahimikan. Umalis na si Lila kasama si Alex upang umuwi na sa kanilang bahay. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang pagtataksil o yung katotohanang piniling manahimik ng mga taong dapat nagsabi sa'yo ng totoo. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Hindi ko rin kinausap si Alejandro. Tahimik lang akong nagluto ng almusal. May nag-doorbell at pagbukas ko ng pinto ay si Lila. Wala siyang imik, nakatungo, namamaga ang mata. Mara, narinig ko ang boses niya, mahina, nanginginig. Please, let me explain. Tumawa ako. Hindi yung masayang tawa. Yung tawang mapait. Explain? Ilang taon na kayong nagsisinungaling sa akin, Lila. Anong gusto mong ipaliwanag? Umupo siya sa harap ko. Naiyak agad. Parang bata. Hindi ko sinadya, Mara. Hindi ko sinadya. Please. Hindi mo sinadya? Ulit ko. Hindi mo sinadya na mahalin ang asawa ko? Hindi mo sinadya na magkaanak kayo habang tinutulungan kitang magpa-check up? Habang hawak ko yung kamay mo sa ospital? Umiyak siya ng malakas. I was weak. I was lonely. He was there. At doon ako napatingin kay Alejandro. Tahimik siya. Hindi man lang tumingin sa akin. Hindi rin umiyak. Parang wala lang. Speak! Sabi ko. Sabihin mo, ilang taon na? Tanong ko naman kay Alejandro. Dahan-dahan siyang tumingin. Ramdam kong gusto niyang umiwas. Mara, huminga ng malalim. 3 years. Nung akala mo may project ako sa Iloilo. I was with her. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. 3 taon. 3 taon akong ginawang mangmang. Naalala ko pa kung paano ako maghintay nun sa labas ng gate namin. May dalang pagkain, may ngiti, may tiwala. At habang hinihintay ko siya, nasa piling pala siya ng best friend ko. Si Lila, nanginginig. Hindi ko siya inagaw, Mara. Hindi ko sinadya. Nagsimula lang yun sa comfort. Pareho kaming may problema. Pareho kaming nagrereklamo sa mundo. Hanggang sa... Tiningnan ko siya ng diretso. Hanggang sa mabuntis ka. Tumango siya. Umiiyak. Hiningi kong wag naming ituloy, pero ayaw niya. Sabi niya, akin yan. Kahit anong mangyari, aalagaan ko. Lumingon ako kay Alejandro. Aalagaan? Tumawa ako ulit. Mas mapait ngayon. Ni hindi mo nga ako maalagaan ng maayos. Pero siya,
Siya aalagaan mo? Hindi ko alam kung ilang oras akong nakaupo roon. Hindi ko rin alam kung ilang beses akong umiyak. Si Lila panay ang sorry. Si Alejandro panay ang katahimikan. Hanggang sasabi ko na lang, aalis ako. Hindi ko kayo kayang makita. Pag-akyat ko sa kwarto, naiwan ko silang dalawa sa sala. Naririnig ko pang hikbi ni Lila ang paghingi ng tawad. Pero wala na. Hindi na kaya ng puso kong makinig. Dala ko lang ang bag, laptop, wallet at ang cellphone. Pagbaba ko, naglakad ako palabas, walang direksyon, walang plano. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Bago ako tuluyang masiraan ng isip sa nangyari, parang hindi ko kakayanin. Bago ako umalis, narinig kong huling salita ni Lila. Mara, please, kung hindi dahil sa'yo, hindi mabubuhay ang anak ko. Kahit galit ka sa amin, sana mahalin mo pa rin siya. Huminto ako, lumingon. Yung bata, wala siyang kasalanan. Tumulo ulit ang luha ko. Pero kayo, pareho kayong may utang na hindi ko alam kung kailan mababayaran. Lumayo ako, hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko alam kung saan direksyon pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong humiwalay sa mga taong nanloko sa akin. Iniwan ko ang bahay, iniwan ko ang bata, iniwan ko si Alejandro, iniwan ko si Lila. Para sa akin, yun lang ang paraan para mabuo ang sarili ko uli. Tumira ako sa maliit na apartment. Walang mga alaala na nagbabalik sa akin ng sakit. Walang larawan, walang souvenir. Walang pangalan na nagpapaalala ng pagkakanulo. Ako lang at ang tahimik kong mundo. Ngunit hindi nagtagal. Dumating ang mga tawag, mga text, mga mensahe sa social media. Please, Mara, I need to talk to you. Hindi ko na kaya. Mara, please. Si Alejandro. Hindi ko sinagot. Pinili kong manahimik. Pinili kong huwag bumigay. Pinili kong huwag mapagod ulit sa mga pangakong hindi na matutupad. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang bata. Hindi yun mawala sa isip ko. Ang boses at salita niya ng tata. Ang ngiti niya. Pero alam kong hindi pwede. Hindi pwede sa akin. Hindi pwede sa kanya. Kaya patuloy akong lumayo. Hanggang sa isang araw, tumawag si Alejandro sa akin. Mara, please. Hindi ko na kayang mawala ka sa buhay ko. Tumigil ako. Pumikit. Pinilit kalimutan ng lahat. Pero may isang bagay sa tono niya. Isang sincerity na hindi ko pwedeng baliwalain. 3 araw akong nag-isip. 3 gabi akong hindi natulog. Iniisip ang lahat, mga kasalanan, mga lihim, mga pangungusap na binitawan ng 2 taong mahal ko. At higit sa lahat, ang batang mahal na mahal ako. Sa huli, bumalik ako. Hindi para kalimutan ang sakit. Hindi para mawala ang galit. Kundi para sa bata. Para sa batang lumaki sa presensya ko. Para sa batang tinawag akong tata. Pagbalik ko, si Alejandro nanlumo. Tahimik. Parang natutunan niyang humingi ng tawad na hindi na kailangan pang sabihin. At sa gabing yon, nag-usap kami ng matagal. Hindi tungkol sa nakaraan. Hindi tungkol sa kasalanan. Hindi tungkol sa kung paano kami muling haharap sa buhay nang magkasama. Hindi madali. Hindi mabilis. Pero sa unang beses pagkatapos ng lahat, narinig ko siya ng buong puso. Mara, hahayaan kitang magdesisyon. Pero hindi ko hahayaang mawala ka sa amin. Akala ko matapos ang lahat, makakahanap ako ng katahimikan. Pero minsan kahit gaano mo pinipilit ayusin ang lahat, may mangyayari na hindi mo kayang kontrolin. Isang umaga habang nagluluto ako ng almusal, tumunog ang cellphone. Unknown number. Hindi ko pinansin hanggang sa tumawag ulit at umulit sa 2 beses. Hindi ko na kinaya. Hello? Sagot ko ng maingat. Mara? Mara, si Tita Mirna mo to. Mahina, nanginginig na boses ng nanay ni Lila. Si Lila, wala na siya. Iniwan niya na tayo. Kasabay ang pag-iyak. Huminto ako.
Para bang biglang nanlamig ang dugo sa katawan ko. Ano pong nangyari? Sinubukan siyang i-revive sa ospital, pero huli na. Nanlaki ang mga mata ko. Napalunok. Hindi ko alam kung anong gagawin. Parang ang mundo'y tumigil sa pag-ikot. Lila, ang best friend ko. Ang taong palaging nandyan sa tabi ko. Ang taong niloko ako ng ilang taon. Wala na. Tumakbo ako papunta sa ospital. Hindi ko pinansin ang traffic. Hindi ko pinansin ang ulan. Hindi ko pinansin ang sarili kong pagod. Ang alam ko lang, kailangan kong makarating. Kailangan kong makita siya kahit huli na. Pagdating ko, nakatayo ang pamilya niya sa labas ng emergency room. Tahimik, malungkot. May halong guilt sa mga mata nila. Napatingin sila sa akin. Mara, sorry, wala na siya. Ang lahat ay nag-iiyakan. Ang ibang kapatid ay tulala. Naaksidente ang bus na sinasakyan ni Lila. Itong dahilan ng kanyang pagkawala. Para itong isang bangungot. Sa gitna ng sirena, sigawan, kaguluhan. Isa-isang dinala sa ospital ang mga pasahero at iba pang biktima ng aksidente. Umaasa pa ako. Pilit kumakapit. Pero si Lila, hindi na siya umabot. Sobrang tindi ng tinamo niyang pinsala. Ang ulo niyang napuruhan. Sa isang iglap, kinuha siya ng aksidenteng yun. Ang sinasakyang bus ay bumangga sa isang malaking truck. Mabilis, walang babala, at walang awa. Pinapasok ako sa loob. Doon nakahiga siya. Duguan ng muka. At nararamdaman ko agad. Wala na talaga siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Minsang hinawakan ko lang kapag umiiyak sa mga problema na pinagsasaluhan namin. Ngayon, ako na lang ang umiiyak. Lila, bakit? Bakit ganito? Tahimik ako sa ospital ng ilang minuto. Parang tumigil ang mundo ko sa pag-ikot. Unang gabi ni Lila, sa kanilang bahay siya nakaburol, habang nakaupo ako sa unahan. Nilapitan ako ni Tita Mirna, ang ina ni Lila. Niyakap ko siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung pwede pa ba akong umiyak o pwede pa ba akong magalit. Nakita ko si Alex, ang anak ni Lila at ng asawa kong si Alejandro. Ang batang halos ako nang maging ina. Tinawag ko siya at ikinalong. Ramdam ko ang kanyang titig. Parang naiintindihan niya na wala na si Mami Lila. At ako na ang kanyang mundo ngayon. Makalipas ang ilang araw, nailibing na si Lila. Patuloy pa rin ang takbo ng buhay. Kami ni Alejandro ay muling nagsama. Nagpa siya akong pumunta sa puntod ni Lila. Dala ang bata sa braso ko. Huminga ng malalim at lumapit sa puntod. Hi Lila, mahina akong sabi. Ngumiti ako, luha ang bumabalot sa mata ko. Promise, aalagaan ko siya. Lagi. Parang naramdaman ko na sa loob ng puntod niya. Nakangiti siya. Parang sinasabi, "Thank you, Mara." Pagbalik ko, dumaan ako sa bahay ni na Tita Mirna. Nakaharap ko ang pamilya niya, ang nanay at kapatid. Tahimik, lungkot, at may halong guilt. Mara, sabi ng nanay niya, nanginginig ang boses. Hindi namin alam paano sasabihin ang totoo noon. Pasensya na sa lahat. Tumigil ako. Pinanood silang nakatingin sa akin. Parang ang bigat sa dibdib ko'y hindi ko na kayang buhatin ng mag-isa. Ngunit sa halip na magsalita ng galit, ngumiti ako ng mahina. Hindi na rin pwede ang nakaraan. Ngayon, ang mahalaga, ang bata. At gusto kong magkaisa tayo para sa kanya. Tumango sila, parang may dalang liwanag sa mata nila. Ang unang pagkakataon na nagpakita ng tunay na paghingi ng tawad. Maaari po ba kaming tumulong? Tanong ng kapatid ni Lila. Gusto po namin maging parte ng buhay niya, kahit papano. Ngumiti ako. Oo, pero pakiusap ko. Ako pa rin ang nanay niya sa puso niya. Akong unang tumayo sa tabi niya, at akong laging nandyan. Doon nagsimula ang pagbabago, hindi instant, hindi madali. Pero sa bawat araw, unti-unting nabuo ang pagtitiwala. Naglaan kami ng oras sa bata, naglaro, nagkulay,
At tuwing tinitingnan ko siya, nakangiti sa akin. Alam kong may lugar ako sa kanyang puso. Si Alejandro, nanatili sa tabi ko. Hindi na namin pinilit pang takasan ang nakaraan. Pinili namin pag-usapan ng bukas ang lahat. At sa bawat hakbang, pinakita niyang pagsisikap. Hindi na pangako lang, kundi kilos at katotohanan. At sa katahimikan ng gabi, sinabi ko sa bata, alam mo, kahit may mga nangyari, palagi kitang mamahalin. Lagi. Humarap siya sa akin, ngumiti at yumakap ng mahigpit. Parang sinasabi niya, thank you, Tita Mara. I know you're here for me. Matapos ang lahat, dumating ang panahon na kailangan ko ng kalimutan ng lahat. Ang nakaraan at ang sakit. Hawak-hawak ko ang bata. Sa balkonahe ng aming bahay habang nakatingin ako sa labas sa mga halaman. Mara, mahinang sabi ni Alejandro. Handa na akong itama lahat. Hindi na kita palalampasin. Hindi na pwedeng mawala ka sa buhay namin. Tumango ako. Hindi dahil madali na. Hindi dahil walang galit, kundi dahil nakita ko sa mga mata niya ang pagbabago, ang pagiging tapat, ang pagsisikap, at ang pagmamahal na hindi na kailangan upang patunayan. Lumapit siya, dahan-dahan. Hawak ang kamay ko. Pasensya na sa lahat. Pasensya sa sakit na naidulot ko sa'yo. At higit sa lahat, salamat sa pagmamahal mo sa bata. Kahit hindi ko siya maipaliwanag noon. Tumango ulit ako. At sa pagkakataong yon, naramdaman kong bigat sa dibdib ko, unti-unting napapalitan ng ginhawa. Pinili naming magbalik loob. Hindi kami bumalik sa dati, kundi mas matatag kesa dati. Ang bata, masaya. Alam niya na parehong nandyan kami. Parehong nagmamahal sa kanya. Si Lila, nasa puso namin. Ang alaala niya, hindi na sakit, kundi paalala ng pagmamahal at sakripisyo. Sa mga araw na sumunod, nag-organize kami ng family time. Weekend outings kasama ang bata. Movie night sa sala. Simpleng hapunan na magkakasama. Paglalaro sa garden. Parang naibalik ang init na nawawala noon. At sa gabi, habang natutulog ang bata sa tabi ko, nakita ko si Alejandro na nakaupo sa gilid ng kama. Ngumiti siya sa akin. Alam mo, Mara, kahit ilang bagyong dumaan, ikaw pa rin ang gusto kong kasama sa bawat hakbang. Hinawakan ko ang kamay niya, pinisil. Salamat sa pagpapatuloy. Sagot ko. Naramdaman ko na buong puso ko na muli siyang tinanggap. Hindi na ako nandyan lang. Kapag tinitingnan ko ang lahat na nangyari, napagtanto ko, ang buhay, hindi laging perpekto. May kasalanan, may pagtataksil, may pagkakamali, at may mga taong sasakit sa'yo, kahit ang pinakamalapit pa sa puso mo. Pero may mga aral na hindi mo malalaman kung hindi mo mararanasan. Ang pagsasabi ng totoo ay simula ng healing para sa akin. Ang forgiveness ay kapangyarihan, hindi para sa kanila, kundi para sa'yo. Para makaalis ka sa bigat ng nakaraan, para makapiling mo ang tao na mahal mo, at para mabuo ang bagong simula. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan masakit, minsan komplikado. Pero kung may tiwala, respeto at pagkakaunawaan, kayang bumangon muli ang puso at kayang bumuo ng mas matatag na pamilya. Ngayon habang hawak ko ang bata, habang nakangiti siya sa akin, alam ko, lahat ng luha at sakit noon, may dahilan. Nagdala yun sa amin ni Alejandro sa tamang lugar. Nagdala yun sa bata sa mga kamay na tunay na nagmamahal. At iyon ang pinakamahalagang aral. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Mara. Naway magsilbi itong inspirasyon sa buhay. Maraming salamat po.